Mungkahing pagsasaayos ng General Education Unit sa kolehiyo. Ating pong tatalakayin kasama naman si Dr. Edison Fermin, ang chairperson ng Technical Panel for General Education ng Commission on Higher Education o CHED. Dr. Fermin, good afternoon po sa inyo. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga tagapanood at tagapakinig. Ayan, si Audrey Guruseta po ito, kasama po si Yusek Marge Jerez. Una po sa lahat, sir, ano po ba yung update sa isinusulong na pagbabawas ng General Education Units sa kolehiyo? Pakilinaw po sa ating mga kababayan kung ano po yung mga pangunahing layunin ng hakbang na ito. Sa kasalukuyan ay patuloy na tumatanggap ang ating komisyon sa mataas na edukasyon ng mga karagdagang puna, mungkahi at iba pang mga kaisipan mula sa ating mga kasamahan sa sektor ng higher education hinggil dito sa panukala. At uulitin ko po, ito ay nananatiling isang panukala. Hindi po maaaring ipatupad ng CHED ang isang direksyon sa patakaran sa higher education na hindi natatapos ang malawakang mga konsultasyon. Nilinaw po namin ito sa nagdaan nating public hearing at kaya po namin ito inilalagay sa antas ng public hearing ay para talagang makahingi pa kami ng dagdag na impormasyon. Tandaan po natin na mahigit isang dekada na po ang ating mga curriculum sa mataas na edukasyon at kung ito po ay kailangan maging mas makatugon pa sa mga kahingian ng kasalukuyang panahon, ang una pong bagay na ating titingnan dyan ay yung pangkalahatang tunguin ng tinatawag natin na General Education Curriculum Component. At mula po dito ay uusad ang iba pang mga pagpaplano sa ating professional education component at ang specialization component. Ganito po ang direksyon na tinatahak ng ating komisyon sa kasalukuyan. Okay. Sir, sakali pong madesisyonan po, no, posible po bang maapektuhan yung pagbabagong ito ng kabuuang curriculum at academic workload po ng mga college students natin? Pwede niyo po bang ipaliwanag po ito? Malaki ang implikasyon nito kung ang tunguhin natin ay makita yung gagawing espasyo ng rasyonalisasyon at pagbabawas ng ilang mga kurso sa general education upang sagutin yung isa sa mga patuloy ng umiiral na tanong sa kahandaan ng ating mga mag-aaral para makisangkot sa patuloy na nagbabagong lipunan at kasama sa kontekstong ito ay ang mga kahingian ng pagiging mga mas produktibo at angkop na kabahagi ng ating tinatawag na workforce, sanhi na lalo na maraming pagbabago ng kahingian ng ating iba't ibang industriya, lalo na nga ngayon at nahaharap tayo sa patuloy na mga hamon ng teknolohiya at ang mga kaakibat nitong kasanayan para mas lumakas at maging handa ang ating mga future graduates. Ang isa sa mga tinitingnan natin ay maaari nating masagot ang tanong, bakit ba ang ikli-ikli ng mga provision natin para sa tinatawag natin na on-the-job training or apprenticeship? May isa pong pag-aaral na sa tulong ng ating Second Congressional Commission on Education, ang USAID at ang RMIT, Royal Melbourne Institute of Technology, kung di ako nagkakamali, na nagpakita nung nagbawas tayo ng GE noong 2013. Parang hindi naman gumalaw yung istruktura ng ating mga higher education degree programs. Mukhang nagkaroon pa nga ng dagdag bawas o bawas dagdag kung tutuusin, no? At hindi naman nasasagot yung kahingian ng mga industriya. Tandaan po natin na isa sa mga pinakapangunahing layunin natin ay makakuha naman ng disenteng hanap buhay ang ating mga mag-aaral o mga graduates para noon ay mas maginhawa ang kanilang buhay at ang mas maginhawang buhay nakikita natin ay mahalagang kasangkapan yan para sa kanilang mabuting pakikisangkot bilang mga mamamayan ng ating bayan. Well, sir, may mga pangamba rin po ang ilan na baka mabawasan yung holistic learning ng mga estudyante dahil sa pagtanggal ng ilang GE subjects. Paano po ito tutugunan ng CHED? Dapat po itong tingnan natin sa perspektiba na may tatlong sistema o sangay ng edukasyon na nag-uusap-usap sa kasalukuyan. Ito po ay ang Department of Education, ang Technical Skills Development Authority, at ang Commission on Higher Education tungkol dun sa pangkalahatang tunguhin ng ating education sector.
tandaan po natin na nagkaroon na po ng mahabang usapan. Umabot po ng halos 2 taon ang usapan sa pagitan ng DepEd at saka ng CHED para tingnan alin ba yung mga aralin na dati nasa GE na baka dapat ay binibigyan natin ng tuon dun sa senior high school. Kasi ang edad po ng mga batang nasa senior high school, yan po ang original natin na first 2 college years. Kung tatandaan niyo po, nung bago tayo mag-K-12. At kung palalakasin natin yan bilang bahagi ng foundational competencies ng ating mga mag-aaral, ay magkakaroon ng espasyo ang Komisyon on Higher Education para mas mapalawig, mapalakas at maging mas contextualisado pa sa mga piling larang o mga propesyon yung mga panimulang kasanayan na yon. So, ang ginagawa po natin ay yung mga panimulang kasanayan, ilagay na natin sa senior high school. Huwag nating ulitin, bagkus ay palalimin, palawakin natin, gawing mas masaklaw pagdating sa higher education. Yung usapin naman po na binawasan natin at magiging malabnaw ang mga bagay dahil interdisiplinaryo ang isinusulong namin na pangunahing framework para dito sa disenyo ng mga kurso, meron po kaming ipinakita na pagmamatch o pag-uugnay ng dating general education courses ng ating kasalukuyang senior high school at yun pong pangunahing panukala. Pero ito po ang maganda sa bunga ng public hearing. Kung nakikita ng ating mga kasamahan, mga eksperto, mga organisasyong profesional, mga universidad, mga kolehiyo, na baka naman pwede ganito ang gawin natin, dun po magtatagpo ang isip at puso ng iba't ibang espesyalista at sektor para nun ang malalabas nating patakaran, alinsunod po sa pagkakabanggit ng ating mahal na kalihim ng higher education, ay yung talagang kailangan ng ating mga mag-aaral, lalo na sa kasalukuyang panahon. Okay. Dr. Edison, nangangamba po ba yung mga ilan natin mga profesor at academic sa posibleng epekto nito sa mga part-time at contractual instructors na mawawalan ng trabaho dahil sa displacement? Ano po ba ang tugon ng CHED ungkol dito? Okay, nangyari na to, Yusek, noong 2015, 2016, yan po yung gap year nung walang mga mag-aaral sa na pumasok sa kolehiyo sa sanhi ng ating transition at saka rin noong 2013, no? Nagkaroon po tayo dyan ang tinatawag natin ng upskilling period para sa mga maaapektuhan nating kasamahan sa ranggo ng ating faculty. At pareho pa rin po ang disposisyon ng ating komisyon na hanggat maaari ay hahanap tayo ng paraan para ma-optimize natin ang kakayahan ng ating mga faculty na maaaring maapektuhan ito. Pero gusto ko pong linawin na sa aming panukala, pinakikita po namin ano yung kasanayan na mayroon ang ating kasalukuyang GE faculty na medyo aligned o perfectly aligned o kung hindi man aligned, baka kailangan lang ng konting upskilling ay maituturo nila ang kahingian ng mga bagong subjects. At kung posible ay maaari rin naman pong ma-reconfigure ang kanilang magiging load para makapagturo rin sila ng mga magiging bagong professional at saka specialization subjects. So, mahaba-haba pa po itong proseso at sa katunayan po, ang aming technical panel ay nagpapasalamat dahil nakukuha namin ang ganitong kayaman na reaksyon at mga mungkahi para makita natin talaga ano yung mga aspekto ng panukalang ito na ating dapat liniin pang mabuti upang maging mas mainam para sa lahat ng ating stakeholders. Well, Dr. Edison, kasama po sa process yung pag-consult sa mga stakeholders. Kamusta po ba yung patuloy na konsultasyon ng CHED sa mga universidad, maging sa mga guro, even sa mga estudyante, bago desisyonan yung pagbabagong ito? Okay, so linawin ko lang po. Nagkaroon na po tayo ng paunang tinatawag natin na Zone at Public Consultations noong 2025. 4 na beses po yung isinagawa sa 4 na magkakaibang zones. O, ang zone po ay pangkat ng mga rehiyon at meron po tayong tinatawag na interagency meetings. Mga serye po yan ng pulong, no? Siyempre, sasabihin ng iba na hindi naman kami na-inform dyan, hindi kami nakasama. Kaya nga po, ang lalabas lamang mula sa unang serye ng konsultasyon na yon ay isang draft. At gusto ko pong linawin sa publiko na bilang draft, inilalabas namin ito sa kasalukuyan upang makahingi pa tayo ng dagdag na mga consultative inputs na talagang magpapayaman at magpapalawak ng
mga pagsasaalang-alang para sa patakarang ito dahil hindi po biro na baguhin ang general education. So, tayo po sa kasalukuyan ay patuloy na tumatanggap ng mga formal na manifestation. In fact, sa araw pong ito ay nagsama-sama ang ilang organisasyon para kaharapin ang ating mga opisyales sa komisyon at magsumite ng kani-kanilang mga posisyon. Sa antas naman po ng mga ating pamantasan at kolehiyo, mayaman din po ang diskusyon ng kanilang mga samahan ng faculty, ang kanilang mga departamento, at natutuwa po kami dahil ito ay talagang nasa plano ng aming technical panel ang ibukas ang ating mga lagusan para sa mas ibayo pa at pinayamang pag-uusap. Nakakasa na rin po ang serye ng tinatawag natin na additional public consultations sa mga sumusunod na stakeholders. Mga mag-aaral ng kasalukuyang Strengthened Senior High School, mga alumni ng 36-unit GE curriculum component, mga faculty, mga department heads, mga dekano at ang mga vice-presidente pang-akademiko. At 10 na rin po ng mga industry representatives na sa malaunan ay tatanggap ng ating mga mag-aaral at syempre hindi po namin kakalimutan ang iba't ibang professional organizations kung saan makikita natin ang iba't ibang technical experts na maaaring makatulong sa pagbubuo ng iba't ibang dimensyon at aspekto ng patakarang ito. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, CHED Technical Panel for General Education Chairperson, Dr. Edison Fermin. Maraming salamat. Thank you.